Part 12. Kendrick's POV. Nagpresenta ako na magmamaneho, para kasing pagod siya. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang siya at tila kay lalim ng iniisip. Hindi ko na lang siya kinakausap at hinayaan ko na lang siya, baka minas na naman siya sa akin. Pero maya-maya lang, hindi ko napigilan ang sarili ko at kinausap ko na rin siya. Nakakabaliw ang katahimikan naming dalawa. Ano nga pala ang naging buhay mo sa ibang bansa? Nagtatrabaho ka ba doon para makapag-aral? Pinapahanap kita Zamera, halos ipinalibot ko na nga ang buong mundo makita lang kita pero hindi ka mahanap-hanap. Kaya pala, dahil binago mo pala ang pangalan mo. Bakit mo binago ang pangalan mo Zamera? Hindi ko napigilan tanong. Attorney Montenegro, how many more times do I need to tell you not to meddle in my personal life? Whatever my reasons are, they are none of your business and are unrelated to my work to you. Ani niya na hindi man lamang sumulyap sa akin. Pinapahanap kasi kita. Malungkot kong sambit. Napatingin siya sa akin. Matalim ang titig niya sa akin. Not a single word escaped from her lips, but I could feel the intense hatred in her heart towards me. I knew she was doing her best to keep herself from completely exploding with anger. I am hurt. It feels like my heart is being repeatedly stabbed by something sharp, causing immense pain. The pain is subtle at first, but it intensifies over time, becoming more and more excruciating. Wala siyang sinabi na binawi ang paningin niya sa akin. Nag-init ang mga mata ko kahit pa nag-focus na ako sa pagmamaneho. Alam kong galit na galit siya sa akin pero hindi ko kaya na mawala siya muli. Mula noon, hanggang ngayon, si Zamera lang. Sa 7 taon na wala siya, kailanman, hindi ako lumilingon sa kahit sinong babae. Kahit walang kasiguraduhan pero umaasa ako na balang araw, magkakrus muli ang landas naming dalawa lalo pat may anak kami na nag-uugnay sa aming dalawa. Habang nagmamaneho ako, hindi ko na naman napigilan at nagbalik tanaw na naman ako sa nakaraan. Flashback paano ko siya mabubuntis. Walang nangyari sa aming dalawa. Galit kong sambit. Buong akala ko ay titigilan na ako ni The Myth pero may kumuha na naman sa akin na mga lalaki, utos na naman daw ng boss nila. Hindi ko matanggap ang sinabi niya na nabuntis ko si Tanya dahil wala akong maalala na may nangyari sa aming dalawa, pati nga si Tanya ay hindi masabi kung may nangyari nga sa aming dalawa. Paano mo siya mabubuntis kung walang nangyari sa inyong dalawa? I was going to leave you alone because your mother pleaded with me, but you got my niece pregnant. I will not allow Tanya to become disgraced. Her family's name is at stake here. I don't want our family to be embarrassed, madiin na sabi niya, nakaupo siya sa swivel chair at nakatalikod siya sa akin. Kung may nangyari nga sa aming dalawa ni Tanya, hindi ko yung kasalanan, bigla na lang akong nawala ng malay at nagising na lang ako ng hubad at katabi si Tanya. Kung anak mo ako, ibig sabihin magpinsan kami. Bakit mo ako ipapakasal sa kanya? Wala akong pakialam. Kahit pa siguro magkapatid kayo ay walang akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay hindi mapapahiya si Tanya. Hindi mapapahiya ang pamilya niya. Hindi mapapahiya ang angkan ko. Wala naman makakaalam na magpinsan kayo, isa kang Montenegro, di ba? Naikuyong ko ang kamao ko. Galit na galit ako sa kanya. Wala akong gustong gawin sa sandaling ito kundi ang patayin siya, kung may kakayahan lang ako. No, hindi ako magpapakasal kay Tanya. May asawa na ako at mahal ko ang asawa ko. At wala sa plano ko na hiwalayan ang asawa ko, madiin ko din sabi. Kuyom na kuyom ang kamao ko. Tignan natin. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi niyo sasaktan ang asawa ko. Kung totoo niyo akong anak, hindi mo hahayaan na masaktan ang asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. Pag may mangyaring masama sa kanya, hindi ko kayo mapapatawad. Galit na galit kong sabi sa kanya. Wala naman talagang mangyayari sa asawa mo kung makikipag-cooperate ka lang sa akin. Maya-maya lang, sinenyasan niya ang isang tauhan. Humakbang naman ang isang tauhan palapit sa kanya. Ipasok niyo na siya, narinig kong sinabi ni The Myth. Mas lalo akong kinakabahan sa narinig. Sinong tinutukoy niya na ipasok? Hindi pa man ako nakatanong sa kanya, bumukas na ang pinto at mula doon, pumasok ang 2 lalaki at may hawak na babae ang mga ito. Ma'am, hindi ko mapigilan sambit. Buweset, bitawan niyo ako. Nagpupumiglas ang ina ko.
Anong gagawin mo sa ina ko? Galit kong tanong kay Damit. Aminado ako na natatakot ako. Kinakabahan ako. Kahit galit ako sa ina ko pero ina ko pa rin ito. Ito ang nagluwal sa akin dito sa mundo. Mahal ko ang ina ko. Ayaw ko pa rin may mangyaring masama dito. Hindi ko pa rin kayang mapahamak ang ina ko kahit galit ako dito. Kendrick, binitawan naman ng lalaki ang ina ko. Umiiyak ang ina ko kaya hindi ko mapigilan yakapin ito. Naawa ako dito. Natatakot ako na baka may mangyari masama dito. Bumitaw din agad si mommy sa akin, at nanlilisik ang mga mata nito na tumingin sa lalaking nakatalikod pa rin hanggang ngayon. Walang hiya ka. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Bakit ako nandito ngayon? At yang mga tauhan mo, hindi man lamang ako ni respeto. Hindi ba nila ako kilala? Anak ko lang naman ang susunod na maging leader nila. Galit na sabi ni mommy, pero may halong pagmamalaki naman ang tinig niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Mom! Kunot-nuo ako nakatingin sa kanya. Pinaharap ni Damit ang upuan nito. Nakamaskara pa rin ito. Ngumisi ito. Kendrick son, ang pinag-uusapan namin ng mommy mo ay hayaan na lang kita sa asawa mo, huwag ka nang ipakasal kay Tanya. Pumayag ako pero ikaw pa rin ang maging tagapagmana ko. Ang magpapatuloy sa legacy na nasimulan ko. Pumayag ako sa hiningi pero nabuntis mo si Tanya. Binuntis mo si Tanya. Laking matang sambit ng mommy niya. Ewan ko, wala akong maalala mom. You still cheated your wife, Kendrick. Cheated? No. Nagbago na ako. Plano ko nang ang magbago. Ayaw ko nang maging gago. Ayaw kong saktan pa muli si Zamera. Ayaw kong mawala siya sa akin. And you, my son, will have to marry Tanya. Hindi, madiin kong sabi. Okay, you asked for it. Ani nito, sumenyas na naman siya sa isang tauhan niya at segundo lang nahahawakan na naman ng mga ito ang ina ko. Ano? Ano ito? Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas si Morny. Sinunbukan kong lumapit sa ina ko pero hinarang ako ng tatlong lalaki. Itinutok ng dalawa ang baril ng mga ito sa ulo ko. May nakatutok naman na baril sa ulo ng ina ko. Wala naman kaming gagawin masama sa ina mo. Ayaw ko naman talaga siyang saktan kahit pa pinaasa at niloko niya ako. May gagawin lang kami sa kanya. Later bitawan niyo siya. Huwag niyo siyang sasaktan. Bitawan niyo siya. Nagwawala na ako pero nakaharang sa akin ang tatlong lalaki. Gusto kong lapitan ang ina ko. Gusto ko itong tulungan. Nagsisigaw ito sa sobrang sakit dahil sa ginawa ng isang doktor dito. May ipinasok sila sa loob ng katawan ng ina ko na parang isang chip. Ang device na nasa loob ng katawan ng ina mo ay isang bomba. Oras na magkamali ka Kendrick, isang pindot ko lang, patay ang pinakamamahal mong mommy. Hindi lang yan ang pwedeng mangyari, ilalabas ko pa ang baho ng ina mo, masisira ang pamilya mo at ikaw, itatakwil ka ng mga Montenegro. Walang makakatulong sa iyo kaya sumunod ka na lang. Sumunod ka dahil ako ang ama mo. Aniya sabay bigay sa akin ng isang papel. Tinignan ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang nakita kung ano ang nakasulat sa papel, isang DNA result na patunay na hindi ako isang Montenegro. You are really my son. Nanghina ako. Nanginginig ang tuhod ko. Nandito na ang patunay sa harapan ko. Hindi ka nila tutulungan oras na malaman nilang hindi ka isang Montenegro. Itatakwil ka nila lalo pat malaman nila na isa kang Rivera. Magkaaway ang mga Montenegro at Rivera. Mula pa noon, galit ang Lolo Henry mo sa mga Rivera. Magkaagaw sa negosyo, magkaagaw pa sa babae. Pakiramdam ko, wala akong malalapitan, wala akong masasandalan, hinang-hina ang buong katawan ko pati ang isip ko. Anong gagawin ko? Wala pa akong kakayahan. Wala pa akong kapangyarihan kahit pa kinilala akong Montenegro. Isa pa lamang akong estudyante, umaasa pa ako sa pera ni Martin Montenegro, umaasa pa ako sa isang Monday allowance na galing sa kinilala kong ama. Wala pa akong maipagmamalaki. Paano ako lalaban? Sino ang malalapitan ko? Pagkatapos ng isinagawa nila kay mommy, nawalan ito ng malay. Awang-awa ako sa ina ko. Pakiramdam ko ang hina ko. Wala akong nagawa para sa kanya. Anong magagawa ko para maprotektahan ko si Zamera kung sa sarili kong ina, wala akong nagawa? Inaamin ko, mahina ako. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapag-isip ng tama.
Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil tuluyan akong nilamon ng takot ko. Nanlulumo akong umuwi ng kondo. Pagpasok ko palang nagkatinginan kami agad ni Zamera. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at ikinulong ko ang maganda niyang mukha gamit ang palad ko. Ang mukhang hindi ko kakalimutan. Ang mukhang mamahalin ko habang buhay. I'm sorry. I am so sorry, Zamera. I genuinely apologize to you. I messed up. I made a huge mistake and I regret it. Now, I have to face the consequences of my actions. I've wronged you, and I'm about to commit an even bigger mistake against you. It wasn't intentional, I didn't mean for it to turn out this way, and you, too you. I'm sorry, so sorry. Hindi ko man sinasadya pero nagkamali pa rin ako. Nabuntis ko si Tanya na hindi ko alam kung bakit at paano. Hindi kita maintindihan. Kendrick, ano bang ibig mong sabihin? Kunot-noo siya. Litong-lito ang kanyang mga mata. Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita, Zamera. Mahal na mahal kita. Nakagawa man ako ng malaking kasalanan sa'yo pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Please, always believe in me that whatever happened, I won't stop until I find a way for us to overcome this and be together. Just trust me, Zamera, that after this, I will make it up to you, and I won't hurt you again. Hindi ko alam kung paano pero hahanap ako ng paraan. Umaasa ako na balang araw pag makahanap na ako ng paraan para makawala ako sa sitwasyon ko ngayon, nandyan pa rin siya at handa akong tanggapin. Mahal na mahal ko siya. Siniil ko siya ng halik sa labi na tinugunan naman niya agad. Sana hindi ito ang maging huli. Kendrick's POV. Kendrick, may pinabooked ako na dinner date sa isang restaurant para sa inyong dalawa ni Tanya. Ani ng ina ko. Tinawagan niya ako sa cellphone ko. Ayaw ko sana sagutin ang tawag niya pero nakakadisturbo na siya. Wala ako sa focus, hindi ko magawang mag-focus sa pag-aaral ko dahil sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon, dumagdag pa itong ina ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang hindi man lamang siya nababahala sa nangyayari ngayon. Parang ikinatuwa pa nga niya. Parang hindi man lamang siya nag-alala sa akin. Mom, ano na naman ito? Tulad ng sabi ko, magtiwala ka lang sa akin. Kailangan mong pakisamahan ng maayos si Tanya. Maraming alam si Tanya sa hudas na si The Myth. Pwede kang makakuha ng kahit anong impormasyon sa kanya na pwede natin magamit laban kay The Myth. So please anak, makinig ka muna sa akin. Walang ibang makakatulong sa'yo ngayon kundi ako lang. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Nag-iisa lang kitang anak at nag-iisang anak. Kunot-noo ako. Sandaling hindi nagsalita ang ina niya. Ang ibig kong sabihin, nag-iisang anak ka lang ni The Myth kaya hindi ka talaga niya pakakawalan. At napakasama niyang tao. Wala siyang sinasanto. Sumunod ka muna sa kanya hanggat hindi pa tayo nakakuha ng pwedeng gawin panlaban sa kanya. Pag magmamatigas ka Kendrick, baka si Zamera ay manganganib din. Kung makikita ni The Myth sa sinubukan mong makikipaglapit kay Tanya, matutuwa siya sa'yo. Wala akong nagawa kundi ang pumunta sa date na inihanda ni Mommy para sa aming dalawa ni Tanya, sa isang romantic at 5-star restaurant. Mas masaya sana kung si Zamera ang kasama ko ngayon. Hindi ko pa nadala si Zamera sa mga ganitong lugar. Gusto ko kasing gawin memorable ang first date namin na sariling pera ko na ang ginamit ko, at gusto ko pera ko na ang ginagamit ko pag dadalhin ko si Zamera sa mga ganitong lugar. I did what my mom said and treated Tanya well. She really is pregnant and claims I'm the father. She's sure, even though she doesn't remember anything from the night we slept together. She says no other man has been with her. Throughout my entire date with Tanya, Zamera was on my mind. Even though I smiled and kept a pleasant expression while looking at Tanya, as my mom instructed that I needed to treat her well to get any information we could, pero si Zamera lang talaga ang laman ng isip ko. Pagpasok ko sa kondo, awang-labi ako nang nakitang umiiyak si Zamera. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak pero kinakabahan ako. Tama lang ang kabang naramdaman ko dahil nakita nga niya ako nakasama si Tanya. Hindi ko alam kung bakit niya ako nakita, siniguro naman ni Mommy na hindi malalaman ni Zamera ang lugar kung saan kami magde-date ni Tanya. Si Mommy ang nagpabook sa lugar na yon.
Panatag naman ako kasi sigurado akong hindi maligaw si Zamera sa lugar na yun. Zamera insisted that I have to explain, but I can't explain to her yet. I don't know how to explain it to her. The situation is still too dangerous, and I don't want her to know because I don't want her to get involved. And what do you want me to tell you, Zamera? Do you want me to deny what you saw? If I do that, will you believe me? No, right? So, why should I even speak? Napakabigat sa akin ang mga binitawan kong salita pero hindi ko dapat iparamdam sa kanya ang sakit na dinaramdam ko sa sandaling ito. Hindi ka lang ba magpaliwanag sa nakita ko? Kasi iniisip ko hanggang ngayon na baka tungkol sa kurso niyong dalawa ang pinag-uusapan nyo. Na nagkamali lang ako nang iniisip ko na baka niloko mo ako muli. Dahil hindi mo akong magawang lokohin muli. Nangako ka, Kendrick. I'm sorry baby, alam kong nangako ako. I'm sorry kung kailangan mo na kitang saktan ngayon pero aayusin ko ito. Maghahanap ako ng paraan. Hindi ko alam kung paano, pero maghahanap ako ng paraan. Gusto mong magsinunggaling ako, Zamera. Gusto mong lukuhin kita sa katotohanan. Gusto mong sabihin ko sa'yo na walang namagitan sa aming dalawa ni Tanya kahit meron naman talaga. Yan ba ang gusto mo? I have to lie. Bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin, Kendrick? Ano bang kulang sa akin? Ibinigay ko naman halos lahat ng kaya kong ibigay sa'yo. Minahal kita ng buong puso. May problema ba sa akin kaya nagawa mong mga liwa? Naiiyak kong sambit. Ayaw mo ba sa buhok ko? Ayaw mo ba sa luto ko? Ayaw mo ba sa ugali ko? May ayaw ka ba sa akin? Please, sabihin mo sa akin Kendrick, at babaguhin ko para sa'yo. I don't know, Zamera. I don't know. The problem isn't with you, it's probably with me. I tried not to be tempted. I fought it, but I still fall into temptation. I'm defeated by it. Ganito na ako, Zamera. At hindi na magbabago pa. At siguro, hindi ka lang naging sapat sa akin. May kulang at sa iba ko nahanap. Anong kulang? Sabihin mo sa akin, Kendrick. Hindi ko din alam. Hindi ko alam kung ano ang kulang sa'yo, Zamera. Mahal mo pa ba ako, Kendrick? Oo, mahal na mahal kita. Pinili kong sa isip lang. Pareho tayong pagod ngayon, Zamera. Matulog ka na. Bakit ayaw mo akong sagutin, Kendrick? Dahil hindi ko alam ang sagot, Zamera. Naguguluhan ako. Naguguluhan ako sa damdamin ko. I don't want to hurt you any further. So, let's end this conversation now. It's painful. The words I said were so hurtful. It's like my heart is being squeezed. I don't want her to cry, if only she knew how painful it is to see her cry. I want to hug her. I want to make her feel that I still love her so much, but I need to restrain myself. I need to endure, this is also for her safety. I can't do this anymore. Please, kung anak mo talaga ako, hindi mo ako pahihirapan ng ganito. Nakikiusap ako, hindi ko kaya ang hinihingi mo na pakasalan si Tanya. Hindi ko kaya. Tigilan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Hayaan mo akong magiging masaya. Ani ko kay The Myth, isang malaking screen ang nasa harapan ko. Hindi na siya nagpapakita sa akin sa personal. Sa malaking screen na lang kami nag-uusap. Tulad ng sabi ko, hindi ako mangingialam kahit sino pa ang babaeng maging asawa mo kung hindi mo binuntis ang pamangkin ko. Hindi ko nga alam kung paano siya nabuntis. Alam kong may inilagay kayo sa inumin ko. Kasalanan nyo ang nangyari. Sinadya nyo ang nangyari. Sinadya nyo, galit na galit kong sabi. Oo, sinadya ko ang nangyayari sa gabi na yon. Pero ang pagkabuntis ni Tanya, iyan ay hindi ko sinadya. Talagang pabor sa akin ang kapalaran, nakangisi ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binato ko ng flower vase ang malaking screen dahil sa matinding galit na naramdaman ko. Sakto ang pagkabasag nito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang ginawa sa akin ni The Myth. Kaya pagkaalis ko sa kasino kung saan ko siya makakausap sa malaking screen, dumiretso ako sa opisina ng Lolo Henry ko. Plano kong sabihin sa lolo ko ang totoo. Luluhod ako sa harapan nito para na esekreto lang nito ang aaminin ko dito. Okay lang sa akin na itakwil ako ng lolo ko, ang gusto ko lang ay tulungan ako nito.
Pero may text messages akong natanggap. Laging may mga matang nakasunod sa'yo. Lumabas ka sa kotse mo and your lolo will die. Hindi mo nakikita pero may nakatutok ng baril sa kanya na hawak ng isang magaling na sniper. Ito ang message na nabasa ko. Kinakabahan ako. Naninigas ako at hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko palabas. Tumunog muli ang cellphone ko. Si Tanya ang caller ko. Ayaw kong sagutin pero kailangan. Tanya ang tanging lumabas sa labi ko. Kendrick, anong ginagawa mo? Ginalit mo ba ang uncle ko? I heard that he is commanded someone to kidnap Zamera. Puntahan mo na si Zamera, nasa panganib ang buhay niya. Agad kong tinapos ang tawag at pinatakbo ang kotse ko para puntahan si Zamera. Alam kong nasa apartment ni Shiny si Zamera dahil sinundan ko siya kanina. Lihim ko din binabantayan si Zamera. Hindi na ako halos pumapasok sa paaralan dahil sa pinagdadaanan ko ngayon. Naabutan ko si Zamera sa presinto. May nangyari nga, hindi nagbibiro si Damit, gagawin niya talaga ang mga sinasabi niya. Talagang sasaktan niya si Zamera pag magkamali ako. Alagaan mo kasi ang asawa mo, hindi yung kung ano't ano ang ginagawa mo, kung sino't sino ang inatupag mo. Muntikan na tuloy may nangyaring masama sa kanya. Aminado ako na sapol ako sa sinabi ni Shiny. Hindi ko nagawang protektahan si Zamera. Nasa loob kami ng kotse ni Zamera, binabaybay na namin ang daan pauwi. Tahimik lang siya. Tahimik lang din ako. I'm sorry. Hindi ko napigilan sambit. Patawad sa lahat mahal ko. Patawad, dahil sa akin napahamak ka. Masakit ang ginawa mo sa akin, Kendrick. Pero mahal kita at, what I mean, I'm sorry of what happened to you. This is my fault. Don't worry, I'll fix this so your life won't be in danger anymore. Kendrick, huwag mong kalimutan, kailangan mong i-meet ang parents ko ngayon. Nakikiusap ako sa'yo na pumunta ka, baka kung ano na naman ang mangyayari kay Zamera kung hindi ka pupunta. Ito ang text message ni Tanya sa akin. Ayaw kong iwan si Zamera. Gusto ko muna siyang samahan at bantayan. Alam kong natatakot pa rin siya dahil sa nangyari sa kanya pero wala akong magagawa, kailangan ko puntahan si Tanya. Kung hindi ako aalis ngayon, kung hindi ko meet ang parents ni Tanya baka mas lalo lang manganganib ang buhay ni Zamera. Pero pinigilan ako ni Zamera, ayaw niyang umalis ako. Hanggang sa, Tanya needs me more, Zamera. Kailangan ko siyang puntahan. Ipagpapalit mo sa ako sa kabit mo. Ako na tunay mong asawa, Kendrick. I don't want to waste my time arguing with you, Zamera. I need to go. What happened to your mistress that makes you think he needs you more than I do? Lumakas ang boses niya. Alam kong galit siya. What happened to her? He just simply needs me. Kailangan niya ang pag-aaruga ko dahil buntis siya sa anak naming dalawa. Hindi ko na napigilan sambit. Anong sabi mo? Nabuntis mo ang kabit mo. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha niya. Oo, and don't call her a mistress. She's becoming to be the mother of my child, so you have no right to call her a mistress. Ayaw kong tinatawag na kabit si Tanya, wala naman kasing namagitan sa aming dalawa. At ano ako, Kendrick, magiging ina na rin sana ako ng anak mo ngayon kung hindi ako nakunan. Yun na nga nakunan ka Zamera, hindi ka nagiging ina ng anak ko. And don't blame anyone if your body is too weak to sustain a child in your womb. Hindi ko alam kung bakit ito pa ang lumalabas sa labi ko. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong frustrated sa mga nangyayari, at sa kagustuhan na protektahan siya. Kendrick's POV sa dinner na kasama ang pamilya ni Tanya, hindi ko alam na pupunta pala ang mommy ko at ang mas lalong ikinagulat ko ay kasama nito ang kilala kong ama na si Martin Montenegro. Hindi na nagtaka ang ama ko, mukhang napaliwanagan na ito ng ina ko ng mabuti. Ewan ko, wala talaga akong nakikita na kahit anong emosyon sa mga mata ng ina ko kundi kasiyahan. Mukhang tuwang-tuwa ang ina ko sa nangyayari. Habang pinag-usapan ng tungkol sa malapit daw na pagpapakasal naming dalawa ni Tanya, hindi naman ako mapakali, kinakabahan ako. Gusto ko nang matapos ang dinner, gusto ko nang umuwi, hindi ko gusto ang pinag-uusapan namin. I don't want to judge my mother, but it seems like she likes what is happening.
Pakiramdam ko hindi niya binibigyang halaga ang tunay na damdamin ko sa sitwasyon ko. Kendrick Iho, mas mabuti siguro kung magsama na kayong dalawa ni Tanya sa isang lugar. My daughter is already pregnant, so there's nothing to lose if you and Tanya start living together. This way, you can take care of Tanya. It's not easy being pregnant and alone in her condo. We don't have any problem with it since you two are going to get married anyway. Ani ng mommy ni Tanya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. I want to refuse. I can't leave Zamera. Am I a bad father because even though I know Tanya is pregnant, I don't feel any concern for the baby in her womb. I really don't feel any love for the baby in Tanya's womb. Tatanggi na sana ako ng, of course, kumare, I'm sure Kendrick really wants to be with Tanya. He loves your daughter very much and wants to take care of her. That's good then. Hindi na kami mag-alala sa anak namin. I hope as soon as possible, lilipat ka na Iho. My fist was clenched tightly under the table. I was furious at what my mother said. She took charge again. So, when my mother and I were alone, I couldn't help but confront her about what she said at dinner. Ano yung pinagsasabi mo kanina mom? Hindi ko mapigilan tanong. Paalis na kami. May kinuha sandali ang daddy ko kaya nakapag-usap kami. Do you really want to upset Tanya's parents, Kendrick? Please, son, if you're not worried about me suddenly exploding in front of you, think about Zamera. May bomba pala sa loob ng katawan niya. If you don't want something bad to happen to her, just follow along. As I told you, I'm also looking for a way to free us from the myth's manipulation. And besides, if you're with Tanya, it'll be easier for you to deceive her and gather information about the myth. Bear with it for now, son. It's better to hurt Zamera temporarily than to put her in real danger. Hindi na ako nagkomento sa sinabi ni mommy. Pumasok ako sa loob ng kotse at agad ko itong pinaandar. Mabilis kong pinatakbo ang kotse. Gustong-gusto ko nang ang ibangga ang kotse ko para matapos na lahat kung hindi ko nakita ang mukha ni Zamera sa balintataw ko. I realized that I need to fight back. It may be difficult, and I don't know how or when, but I will fight. I will break free from the myth's manipulation that feels like iron bars around me. Tulad nga na pag-usapan namin sa dinner, lilipat daw ako sa condo unit ni Tanya. Medyo kinakabahan ako dahil nasa iisang building lang ang condo unit ni na Denver at Tanya. Natatakot ako na makita ako ng kapatid ko. Ano ang sasabihin niya sa akin? Pagkatapos namin ayusin ni Tanya ang condo unit niya, napagpasyahan kong umalis na, sumama naman siya sa akin. Hindi kami masyadong nag-uusap ni Tanya tungkol sa sitwasyon. Pakiramdam ko naging clingy na rin siya sa akin. Gusto kong umiwas pero baka isumbong niya ako sa uncle niya kaya hinayaan ko na lang siya. Pagpasok ko sa elevator, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang hindi nga si Denver ang nakakita sa akin na kasama si Tanya kundi ang asawa ng half-brother kong si Draven na si Hera. Ano ang ginagawa niya dito? Pinuntahan ba niya si Denver? Kung sa bagay, magkakabata at magkaibigan ang dalawa. Hindi ko sinasadya, Hera. Pinilit kong pigilan dahil alam kong mali. Pero hindi ko napaglabanan ang mahulog sa iba. I fall out of love to my wife. Gusto ko nang tapusin ang kasal namin ni Zamera. Isang pagkakamali ang pagpapakasal naming dalawa. Pumunta sa restroom si Tanya kaya nagkausap kaming dalawa ni Hera. Kailan mo lang nakilala ang babaeng iyon? 2 months ago. 5 taon kayong magkasintahan ni Zamera bago siya mabuntis, 5 buwan naman kayong mag-asawa, tapos hihiwalayan mo siya dahil lang sa isang babae na 2 buwan mo lang nakilala. Naaawa ako sa kanya. Katulad lang din siya sa akin. Tapat at tunay na minahal kayong magkakapatid na Montenegro pero liyak lang pala kami dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Ramdam ko ang bigat ng tinig ni Hera, at ang pakikipagsimpatya niya kay Zamera. I didn't mean it. I didn't mean to unlove her, Hera. Basta na lang akong nagising na hindi ko na siya mahal. Mga bata pa kaming dalawa at pareho lang kaming masasaktan kung ipagpapatuloy namin ito. Someday, makahanap rin siya ng iba na magmamahal sa kanya habang buhay. Napakasakit na sabihin ito.
Hindi ko kaya kahit isipin lang na makakahanap ng ibang lalaki na magmamahal sa kanya si Zamera, pero kailangan kong magsinunggaling. Masakit pero kailangan kong magsinunggaling. Mas nanaisin kong saktan si Zamera kaysa may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko na kasi kayang bawiin ang nangyari kanina nang ipinakilala ni Tanya ang sarili kay Hera bilang girlfriend ko. Ang rason ni Tanya, buong akala daw niya isa sa mga babae ko si Hera kaya ipinakilala niya ang sarili bilang girlfriend ko. Sana pag-isipan mo itong mabuti, Kendrick. Tandaan mo, kaming mga babae, hindi kami agad sumusuko sa pagmamahal namin sa inyong mga lalaki. Pero oras na sumuko na kami, wala na talaga at mahirap nang ibalik kahit magmamakaawa pa kayo at lumuhad sa harapan namin. Kaya sana pagkaisipin mong mabuti, Kendrick. Sana, natatakot ako sa sinabi ni Hera. Sana mapatawad pa ako ni Zamera balang araw. I'm jealous and somewhat possessive. It's one of my traits that I can't seem to control. On top of that, my mind has been in turmoil these past few days. I'm struggling to process everything that's happening. I didn't go to school because I couldn't focus. There's so much going on in my head that it's starting to hurt. So, when I saw Zamera with Denver, my anger flared up instantly. I was consumed by intense jealousy. I wanted to punch my brother when I saw him with Zamera, pero ako ang nasuntok ng kapatid ko. Kung ano-anong masasakit na nosalita ang nasasabi ko kay Zamera dala ng frustration at pagseselos ko. Ay dadag pa ang sinabi sa akin ni Tanya kanina. We need to pretend that we're okay, Kendrick. That we're in love. Someone is always watching us, you just don't know it. Even I don't like what we're doing, but there's nothing I can do, Kendrick. If we don't act, not only is Zamera's life at risk, but also her father's. Napag-alaman ko mula sa isang tapat na tauhan ni Uncle sa akin, na pinapahanap ni Uncle ang tatay ni Zamera. So I'm begging you, you need to cooperate with me for now. We're both protecting someone here. Protecting someone. Sino ang pinuprotektahan mo? Wala ka na dun, Kendrick, ang sagot nito. Bakit ba niya ito ginagawa sa ating dalawa? Because my uncle is insane. He has a mental illness. Since I was a child, he has imagined that I would marry his only son and together we would lead the gang, continuing his legacy. Whatever he wants, he gets. Whatever he dreams of, he gets. Failure is not in his vocabulary. He is obsessed with the word success. Everything he wants must happen. He has made us pawns, puppets in his dreams, Kendrick. That's how crazy he is. And he's capable of killing for his dream, for his obsession. Zamera's life is in grave danger. Paano ko matatakasan ang uncle mo? Paano ako makawala mula sa kanya, Tanya? Hanggang ang pinakamahalaga para sa kanya, kung malaman mo ang sekreto nito, manghihina siya, magkakaroon ka ng panlaban sa kanya. Don't worry, tutulungan kita. Just trust me, ang sabi ni Tanya sa akin. Napatitig ako kay Zamera pagkatapos kong maalala ang sinabi ni Tanya sa akin. Patawad Zamera, patawad mahal ko, mas pipiliin ko pa na saktan ka kaysa mapahamak ka. Kung ano ang mangyayari sa akin, kung magtatagumpay man ako, hindi ko din alam, ang hiling ko lang ay ligtas ka. Kung nahihirapan ka na, nahihirapan na rin ako. Nahihirapan na ako sa pagsasama nating dalawa. Nawala na ako ng gana sa ating dalawa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. If you only know how sorry I am, Zamera. Anong ibig mong sabihin, Kendrick? Maghiwalay na tayong dalawa, Zamera. Nag-init ang mga mata ko dahil sa sinabi ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Pero hindi ako dapat panghinaan sa mga pinagsasabi ko. I am fallen, out of love to you, Zamera. It wasn't intentional, but my love for you just disappeared. I admit there's something missing. One thing I've been searching for. Even if I love you, I can't find that missing piece in you. I found it with Tanya, Zamera. She completed me. She became enough for me. I realized I love her. I've loved her more times than I've loved you.
I'm sorry, but I don't love you anymore. So please, let me go, Zamera. Parang tinusok ang puso ko sa mga katagan nito. I'm sorry, umaasa ako na sa pagbabalik ko nakapagdesisyon ka na, Zamera. Madali lang naman ipawalang bisa ang kasal nating dalawa. Ani ko, hindi ko na siya kayang kaharap, baka maiyak lang ako. Saan ka pupunta, Kendrick? Kay Tanya, pupuntahan ko ang babaeng mahal ko at magiging ina ng anak ko. Please Kendrick, wag mo akong iwan. Sabihin mong hindi mo intensyon ang sinabi mo kanina, nagsumamo ang titig niya sa akin at mas lalo akong nasaktan. Sabihin mo na mahal mo pa rin ako. Mahal na mahal kita, Kendrick. Don't degrade yourself anymore, Zamera. I already love someone else. I can't love you anymore. I'm sorry. I hope you believe me when I say it wasn't intentional. Oo Kendrick, I am just acting nung sinabi kong sinaktan ako ni Zamera, para din naman sa kanya ang ginagawa ko. Gusto ko na siyang umalis. Gusto ko na siyang magpakalayo-layo na. Handa ko siyang saktan para sa kaligtasan niya. Pero hindi ko naman lubos akalain na may makapagsabi kay Uncle sa naging drama ko. Ipinaliwanag ko na kay Uncle ang totoo na hindi naman talaga ako sinampal ni Zamera pero hindi siya naniniwala sa akin. Natatakot ako, Kendrick. Kasalanan ko ito. Patawad. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tanya sa akin. Nang narinig ko ang sinabi ni Tanya, agad akong umalis para puntahan si Zamera. Gusto kong makasigurado na okay lang siya. Kinumpronto ko siya sa ginawa niyang pagsampal kay Tanya kahit alam ko na hindi naman talaga totoo na ginawa niyang pagsampal kay Tanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na kay Tanya lang ako naniniwala. Gusto kong magalit siya ng sobra sa akin. Gusto kong umalis na siya bago pa may mangyaring masama sa kanya. I no longer love you, Zamera. Huwag mo nang ibaba ang pagkatao mo at ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Matuto kang mahiya. Alam kong masakit pero dapat kong sabihin. Dapat kong tibayan ang loob ko. I stood up for my rights, and I have no reason to feel ashamed about it. Hindi nga kayo nahiyang dalawa ni Tanya, pareho pa naman kayong nag-aaral para maging lawyer. Both of you are not deserved to become a lawyer, you've already committed a serious wrongdoing and violated the law. It's not my dignity that's at stake here, but yours, sa inyong dalawa. Both of you are the ones lacking in shame. Tumulo ang luha niya. Matapang si Zamera, isa ito sa mga nagustuhan ko sa kanya. Tumigil ka Zamera. Bago kita bumantong hininga ako, humugot ng lakas ng loob bago ko binitawan ang sunod na katagan. I will be filing an annulment Zamera at gusto kong permahan mo ito agad. Ayaw ko nang madugtong pa ang apelyido ko sa pangalan mo. Only Tanya deserves to carry my surname. I'm ashamed, and you carry my surname with you everywhere. I even offered her money para pumayag siya na permahan ang annulment paper namin pagkatapos kong mag-file nito. Sumang-ayon naman siya na pipirma siya agad pero may isa siyang kondisyon na hindi ko inaasahan. But the truth is, kaya ko naman gawin ang kondisyon niya. Gusto kong lumuhad kayong dalawa ni Tanya sa harapan ko, habang inaamin yung dalawa ang pagkakasala nyo sa akin. Pag napatawad ko na kayo, pepirma ako agad sa annulment paper nating dalawa, layan ang kondisyon ko. Ano, nahihibang ka na ba? Ito ang lumabas sa labi ko. Balang araw, kung nagtagumpay na akong makawala sa sitwasyon ko ngayon, kaya kong lumuhad sa harapan mo Zamera. Mapatawad mo lang ako. Oo, nahihibang na ako. I ended up like this because of you, because of both you and Tanya. Now, suffer because I've gone insane, rinig ko ang malalim niyang paghinga. That's my condition. As long as you and Tanya haven't done that, I won't sign the annulment papers. And while I'm still your wife, hide your relationship with your mistress completely. Remember, to achieve your dreams, you must not break the law. So, keep your relationship with Tanya hidden to ensure that both of your educations won't go to waste. Liwan na sana niya ako pero hinaranggan ko siya. Please Zamera, huwag kang magtapang-tapangan. Hindi yan makakatulog sa'yo. Makinig ka sa akin, umalis ka na. Magpakalayo-layo ka. Bibigyan kita ng malaking pera para lumayo ka lang. Umalis ka na. Hinahangaan ko ang katapangan niya pero hindi ito ang kailangan niya ngayon.
May mga pagkakataon na hindi tapang ang magliligtas sa isang tao kundi takot. Gusto ko na siyang umalis. Takot ka naman yata, Kendrick. Aalis din ako pag nagawa niyo ng dalawa ni Tanya ang gusto ko. Hindi mo naintindihan, Zamera. I want you to leave for good. Para din yan sa'yo. Para hindi tumunog ang cellphone ko, agad ko itong sinagot. Malutong akong napamura, si Damit ang kausap ko at gusto niyang pumunta ako sa casino. I can't find, papunta na ako. Iligpit mo ang mga gamit mo, Zamera. Pagbalik ko dito, gusto kong umalis ka na. Pumunta ka sa malayo. Sa ngayon, gusto kong i-lock mo ang pinto at huwag mong papasukin ang kahit sino. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero takot ako nang nalaman kong isinugod ng kapatid kong si Denver si Zamera sa hospital. Hindi ako lubos mapaniwala na nagawang kitilin ni Zamera ang sarili niyang buhay dahil sa nangyayari sa aming dalawa. Ginagawa ko ang lahat para maging ligtas siya pero tatapusin lang niya ang buhay niya. Aminado ako na iinis ako at frustrated. Dahil sa pagkaalala na naramdaman ko para kay Zamera, hindi ko napigilan ang sarili ko at bisitahin siya sa hospital pero hinarang ako ng kapatid kong si Denver. What are you doing here? Tanong ni Denver sa akin. Binibisita ang asawa ko, ang sagot ko sa kanya. Asawa mo? Gago ka pala. Ako ang mas may karapatan kaya wag mo akong harangan. Kinuwelyuhan niya ako. Mas malaking tao siya kaysa sa akin dahil mas mature siya. 5 taon ang pagitan ng edad naming dalawa. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok dyan sa utak mo at nagawang mong ipagpalit si Zamera sa iba. I care deeply about Zamera. I see her like a little sister. And I won't accept anyone else as your wife except Zamera, kaya hindi ko matatanggap yang kabit mo sa pamilya natin. Now, if you really don't feel anything for Zamera anymore, it's better not to visit her, not to give her false hope, let her think she means nothing to you so she can leave you. Hindi ko hahayaang masaktan mo muli si Zamera. Asshole. Marahas niya akong binitawan pagkatapos. Plano kong sundin ang sinabi ni Denver sa akin pero hindi ko pala kaya. Gusto kong makita si Zamera. Gusto kong makasigurado na okay lang ang kalagayan niya. Nag-alala ako ng sobra sa kanya. But I need another reason why I visited her. Gusto kong isipin niya na hindi dahil sa nag-alala ako sa kanya kaya ko siya pinuntahan. I just came here to have you sign our annulment papers. I want you to sign it right now, Zamera. Ito ang lumabas sa labi ko kahit wala naman talaga akong annulment paper na dala. Paraan ko din ito para hindi magduda kung sino man ang lihim na nagbabantay sa akin. Hindi nagsasalita si Zamera, nakatitig lang siya sa akin. At mas lalo akong nasaktan sa titig niya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na mahal ko siya. Kendrick, I don't even know where to begin. My heart feels like it's been shattered into a million pieces. How could you do this to me, to us? Was I not enough for you? What did she have that I didn't? Do you even remember the vows we made to each other? Was there ever a moment you thought about how your actions would destroy me? I've spent countless nights wondering where I went wrong, questioning my worth because you fell out of love with me. I gave you everything I had, and still, you chose to betray me. Was our history, our dream together, our love, not worth fighting for? The pain I feel is indescribable. It's not just the betrayal, it's the lies, the deceit, the feeling of being unwanted. Why didn't you come to me when you started feeling differently? Why did you let it come to this? I deserve to know the truth. When did you stop loving me? Was it something I did, or was it something you never truly felt? I need answers, even if they're painful. I need to understand how the person I trusted the most could hurt me this deeply. But more than that, I need to know why you didn't care enough to be honest with me. I need you to know that despite all this pain, I will find a way to heal. I will learn to value myself again, even if you couldn't see my worth. But for now, I need to hear from you. Why wasn't I enough? Napaawang ang labi ko sa narinig ko sa kanya.
Puno ng sama ng loob ang tinig niya. Ramdam na ramdam ko din ang sakit sa tinig niya. And this pains me. Pain me too much. Ang sakit ng naramdaman ko dahil sunod-sunod din ang pagtulo ng luha niya habang sinasabi ang mga katagan ito. Gusto kong magsalita pero walang kahit anong nanulas sa labi ko. Kung masagot mo na ang mga iyan, kung naliliwanagan na ang isip ko, pepperma ako agad sa annulment paper natin. Pero wag muna ngayon. Hindi mo ba nakikita na nasa hospital pa ako? Nagaling ako sa pakikipaglaban para mabuhay lang ako. Masyadong magulo ang utak ko ngayon. Tanggap ko naman na hindi mo na ako mahal, pero sana nagawa mo man lang akong respetuhin bilang tao. Nag-init na ang bawat sulok ng mga mata ko at parang maiiyak na talaga ako nang dumating ang kapatid kong si Denver at sinuntok na naman niya ako. Nagsuntukan na naman kaming dalawa.